Gwen's point of view. Parang panaginip lang ang lahat. Parang kailan lang din noong pumayag ako na maging asawa ni Don Lorenzo. Kapalit ng malaking halaga na sasalba sa buhay ni inay. Bagaman puno ako ng agam-agam, ay hindi kailanman sumagi sa isip kong umatras sa kasalang magaganap. Hindi ko babaliin ang napagkasunduan namin ni Don Lorenzo dahil marunong akong tumupad sa napagkasunduan. Kahit pa mariing tinututulan ng kaisa-isa niyang anak na lalaki ang pagpapakasal sa isang tulad ko. Ngayon ay abala ang mga katulong sa mansyon dahil ngayon ang uwi ng anak ni Lorenzo. Hindi na halos sila magkanda-ugaga dahil maselan umano ang senyorito nila. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw naman akong payagan ni Lorenzo. Tanging pagmamasid na lang ang ginagawa ko. "Oh, Gwen iha, may kailangan ka ba?" Tanong sa akin ni Manang Celia nang lumapit ako sa kanya. "Wala naman po." Tipid akong ngumiti sa kanya at akma na sana nga alis nang maalala ang dahilan kung bakit ako pumunta sa kusina. Manang, yung anak po ba ni Lorenzo ano pong ugaling meron siya?" Sa wakas ay naitanong ko. Napahinto naman si Manang sa paggagayat at animoy nag-isip at binalikan ng nakaraan. Mabait na bata yang si senyorito. Alam ko yun dahil ako ang yaya niya noong bata pa lamang siya. Ngunit nang magbinata ito at mamaalam ang kanyang ina, naging tahimik at seryoso na. Ngunit huwag kang mag-alala iha. Nasisiguro ko naman na magkakasundo kayo ni senyorito. Basta't magpakatotoo ka lamang sa kanya. Nakangiting paliwanag sa akin ni Manang. Gusto ko pa sanang usisain si Manang pero hindi ko na itinuloy. Dahil papalapit na ngayon sa gawin namin si Lorenzo. Matamis akong ngumiti sa kanya nang magtagpo ang aming mga mata. Bagaman may edad na ay makikita mo pa rin ang pagiging magandang lalaki nito. Hindi na ako magtataka kung maging ang kaisa-isa niyang anak ay simpatiko ring kagaya niya. "Pwede ko ba kayong maistorbo?" May ngiti sa labing tanong nito sa amin. Tumango na lamang si Manang habang ako naman ay lumapit na sa kanya. "O bakit? May kailangan ka ba?" Mahinhing tanong ko sa kanya. Sabay kaming naglakad patungong living room. Gusto ko sanang samahan mo kung sumundo sa anak ko ngayon. Yun ay kung ayos lang naman sa'yo. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman sa akin." Mahinahon niyang sabi. "Sige, ayos lang. Ngayon na ba tayo aalis?" Tanong ko sa kanya. "Oo, magpalit ka na muna Gwen. Hihintayin na lamang kita sa labas." Nakangiti niyang sabi. Sinunod ko naman agad siya at nagtuloy na nga ako sa pag-akyat at mabilisang nagpalit ng damit. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos sa mukha dahil hindi naman ako sanay na naglalagay ng mga kolorete sa mukha. Hinayaan ko lang na nakalugay ang malaalon kong hanggang dibdib na buhok. Saka bumaba na. Pinagbuksan naman agad ako ni Lorenzo ng pinto ng sasakyan matapos kong lumapit sa kanya. "Salamat." Anikot pumasok na sa loob. 1 oras din ang inabot namin bago namin narating ang airport. Ngayon ay hawak namin ang tarpaulin kung saan wini-welcome namin ang pagdating ng anak ni Lorenzo na si Zach Generoso. Hindi nagtagal ay may isang napakatangkad na lalaki ang naglalakad palapit sa amin. Napakaseryoso nito at ang tinging ipinupukol nito sa akin ay nakamamatay. Tila ba nagbabanta ito sa akin kaya't hindi ko makayanan at nagbaba na lamang ako ng tingin. Alam ko na isang gold digger ang tingin niya sa akin dahil pumatol ako sa kanyang ama na halos triple ng tanda sa akin. "Anak, long time no see. Na-miss kita ng sobra." Maluhaluhang saad ni Lorenzo sa anak nito sabay yakap dito ng mahigpit. Hindi man lang gumanti ng yakap ang lalaki. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin. Kumalas na si Lorenzo at humarap sa akin ng may ngiti sa labi. "Siya nga pala anak. Ito pala si Gwen. Siya ang mapapangasawa ko at magiging pangalawa mong ina." Pakilala nito sa akin sabay abot sa aking nanlalamig na kamay. "Seriously, Dad?" Turo niya sa akin. Mapanuya niya akong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. "Mapapangasawa mo? At magiging mom ko?" Goodness gracious, parang mas matanda pa nga ako dyan sa babaeng yan na napulot mo lang yata sa tabi-tabi. Or worse, baka sa isang bahay na mayroong iba't ibang kulay ng ilaw. Doon mo siya nakuha.
Galit at mapang-insultong saad nito. Wala kang karapatang insultuhin ang mapapangasawa ko. Kung umuwi ka lamang dito para bastusin si Gwen, maaari ka nang bumalik ng Australia. Bagaman mahinahon ay naroroon pa rin ang diin sa bawat katagang binibitawan ni Lorenzo. Hindi ko gusto na akong magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan nilang mag-ama. Ngunit gustuhin ko mang umatras ay hindi na maaari dahil nakapagbigay na si Lorenzo ng pera sa ospital. Paid na ang lahat. Marahan kong hinagod-hagod ang likod ni Lorenzo upang ipabatid sa kanya na ayos lamang ako. Ngumiti siya sa akin kaya't batid ko na kumalma na siya. Rinig namin ang pag-ismid ni Zach, ngunit hinayaan na lamang namin to. Hindi na kami nito pinansin pa at nagdire-diretso patungo sa sasakyan na sinakyan namin kanina. At walang ano-ano'y pinasibat nito yon nang hindi kami hinihintay. Napailing-iling na lamang si Lorenzo sa inasta ng anak niya bago dinukot ang cellphone niya at tinawagan ng driver nitong si Mang Kanor para sunduin na lang kami. Isang oras din kami naghintay bago dumating si Mang Kanor. At paglapit nga nito sa amin ay tinanong kagad ni Lorenzo dito kung umuwi na sa bahay ang anak nito. Oho, senyor. Nakauwi na ho si senyorito Zach sa bahay nyo. Iyon nga lang mukhang bad mood ho dahil walang ni isa sa amin ang pinansin. Paliwanag ni Mang Kanor habang nasa kalsada nakatuon ang atensyon nito. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inaasta ng anak ko. Bakas ang kalungkutan sa boses nito nang sabihin niya yon. Kahit nang umingiti sa akin si Lorenzo, ay batid kong nalulungkot to sa nangyari kanina. Wala namang kasing magulang ang gugustuhing bastusin at hindi igalang ng sariling anak. Ayos lang naman ho yun, senyor. Baka ho nabigla lamang si senyorito. Siguro nga. Pagsang-ayon na lamang ni Lorenzo sabay ngiti sa akin. Gumanti naman ako ng ngiti sa kanya at hinapos ang kamay niyang nakapatong sa tuhod ko. Nang makauwi kami ay nagpaalam lang muna sa akin si Lorenzo na kakausapin ng anak. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Nang makaalis si Lorenzo ay saka lang ako nagtungo sa kusina. Huwag mo na lamang intindihin kung ano pa mang sasabihin sa'yo ni senyorito, iha. Payo sa akin ni Manang. Wala naman pong problema sa akin kung ano man ang maging trato sa akin ng anak ni Lorenzo. Ang mahalaga lamang naman po sa akin, Manang, ay ang masuklian kong kabutihan at ibinigay niyang tulong sa amin ni Inay. Ganyan nga, Gwen. Fight lang dapat. Pero wag ka ring papaapi doon kay senyorito at baka maging abusado. Tandaan mo, magiging ina ka na niya. Kaya dapat hindi ka magpapatalo at magpapaapi sa kanya, no? Segunda naman ni Nelly kaya't naman nakurot ito ng kanyang ina. Kung ano-anong tinuturo mo kay Gwen, sita nito sa anak. Huwag niyo na lamang pansinin ang sinabi nitong si Nelly. Maupo ka na, iha, dahil kakain na. Tatawagin ko lamang sila, senyor, para sabay-sabay na kayo sa pagkain. Sumunod na lamang ako kay Manang. Sus, si Inay talaga. Tama naman yung sinabi ko sa'yo kanina. Dapat maging palaban ka. Yan kasi si nanay nasa panig ni senyorito yan. Dahil parang anak na rin ang turing niya ron. Mahinang bulong sa kanya ni Nelly nang mawala na sa paningin namin ang kanyang ina. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako pinanganak lang ni nanay para magpaapi na lang ng basta-basta. Ganyan dapat ang mindset. Natawa na lamang ako kay Nelly. Nagpaalam na rin to dahil papalapit na sa amin ang mag-ama. Nang makaupo sila Lorenzo at Zach ay nagsimula na nga kaming kumain. Walang imika ng mag-ama. Hindi ko naman magawang lunukin ng maayos ang kinakain ko dahil sa lamig ng tingin sa akin ni Zach. Kung nakamamatay lang siguro ang tingin nito, ay baka kanina pa nga akong bumulagta sa sobrang sama ng tingin niya sa akin. Nakakawalang gana. Mas mabuti pang sa labas na lang kumain. Inis niyang sabit walang lingon likod na umalis sa harap ng komedor. Napapabuntong hininga na lamang si Lorenzo. Humihingi ng paumanhin siyang tumingin sa akin. Ngumiti naman ako rito upang ipabatid na ayos lang sa akin ang lahat. Matapos nga namin kumain ay hinatid ko na siya sa kanyang silid at hinintay na makatulog bago ako lumabas. Pagpasok ko sa inuukup akong silid ay naligo na muna ako. Tinuyo ko ang buhok ko pagkatapos maligo. Napapahikab na ako kaya't nahiga na ako at pipikit na sana nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanon si Zach na masamang tinging ipinupukol sa akin. Napabalikwas ako ng bangon at binalot ng kaba matapos niyang pumasok
at ilak ang pinto nitong kwarto na pinapagamit sa akin ng kanyang ama. Anong kailangan mo? Kinakabahang tanong ko. Magkano bang ibinayad sa'yo ng aking utu-utong ama at titiriplihin ko para lang mawala ka na sa paningin ko? Puno ng diing tanong niya habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit sa akin. Hindi niya ako binayaran kaya't makakalabas ka na. Lakas loob kong sabi. Sinikap kong itago ang takot na nararamdaman ko. Nakipagtagisan din ako ng tingin sa kanya. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanyang mahina ako dahil kapag nakita niya ang kahinaan ko, ay tiyak na magbubuni ang kalooban niya. Bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Ang tigas din ng mukha mo at ang lakas din naman ng loob mong babae ka. Napalabasin ako sa sarili kong pamamahay. Ano bang ipinagmamalaki mo gayong isa ka lamang mababang uri ng nilalang? Isang babaeng bayaran na nakuha lang ng ama ko sa isang pipitsuging bar. Nangiinsultong sambit niya na ikinakuyom ng kamao ko dahil wala namang katotohanan ng lahat ng paratang niya sa akin. Malinis akong babae at kailanman ay hindi nadungisan ng sinuman. Uulitin ko at baka hindi mo naiintindihan. Hindi ako bayaran o ano paman. Wala akong dapat na patunayan sa'yo kaya't kung maaari, lumabas ka na. Dahil baka kung ano pang isipin ng iba kapag nakita ka nila dito sa kwarto ko. Matatag kong pananaboy sa kanya ngunit gumisi lang ito sa akin na nagbigay kilabot sa buong sistema ko. Kung ganon hayaan mo kong gawin ang iisipin nila. Malademonyong sambit niya at inilang hakbang ang pagitan naming dalawa. Baliw ka! Makakarating to sa iyong papa! Pilit kong iniiwasan ng kanyang labi na nais angkinin ng akin. Huwag kang umakto na parang isang birhen dahil hindi bagay sa'yo. Gigil niyang sabi at pwersahan akong binuhat at parang sako ng bigas na itinapon sa kama. Mariin kong naipikit ang aking mga mata matapos tumama ang ulo ko sa headboard ng kama. Huwag mong gawin to! Pakiusap! Nanginginig ang boses na pakikiusap ko sa kanya matapos niyang sumampas sa kama at walang ano-anong pinunit ang manipis kong pantulog. Ngayon ay lantad na ang itinatago ko. Zach! Huwag! Pakiusap! Otomatikong namalisbis ang luha sa aking mga mata nang walang pag-aalinlangan niyang dinama ang aking hinaharap. Tama na! Parang awa mo na! Huwag! Puno ng takot kong pakikiusap, ngunit para siyang bingi. Hindi niya ako pinakikinggan. Walang sinabi ang lakas ko sa lakas niya. Hindi ko magawang ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko siya magawang paalisin sa ibabaw ko. Inalis niya ang kanyang saplot at itinapon yun sa kung saan. Ang kanyang sinturon ay ginawa niyang tali. Itinali niyang dalawa kong kamay. Tanging pag-iyak na lamang ang talagang nagagawa ko sa mga sandaling to. Dahil ang silid na ginagamit ko ay isa sa mga soundproof room. Diyos ko, huwag niyo pong hahayaan ng lalaking to na magtagumpay sa kung anumang binabalak niya sa akin. Huwag kang magmalinis dahil hindi ka ganun. Isa kang maruming babae. Puno ng puot niyang sambit at akma niyang papasukin ang iniingatan kong dangal nang bigla siyang huminto at puno ng pagtatakang tinitigan ako. Birhen ka? Kunot noon niyang tanong. Ang sabi ko, hindi ako bayaran. Humihikbi kong sabi. Buong akala ko'y magbabagong isip niya ngunit hindi dahil itinuloy niya ang masamang balak sa akin. Tanging hikbi ko at halinghing niya na may kasamang malulutong na pagmumurang maririnig sa apat na sulok ng aking silid. Hayop ka, Zach! Binaboy mo ko! Kinasusok lamang kita! Hagulgol kong asik sa kanya matapos niyang pagsawaan ng pobre kong katawan. Ngayon ay natitiyak ko na hindi matutuloy ang pesteng kasal niyo ng daddy ko. Kahit pa napatunayan mo na birhen ka, hindi pa rin nun mababago ang masamang pagtingin ko sa'yo. Kung ayaw mong maulit pa ito, bitbitin mo ang lahat ng gamit mo at umalis ka sa buhay ng aking ama. Hindi mo ako gugustuhin maging kaaway, Carissa. Malamig niyang banta at iniwan na ako matapos niyang isuot ang pinulot niyang damit. Sa paglabas niya, nanlulumo kong niyakap ang aking sarili. Hinayaan ko ang aking masaganang luha na bumuhos. Walang iya ka. Hindi kita kailanmang mapapatawad. Hayop kang demonyo ka. Puno ng galit kong sambit habang humihikbi. Masakit man ang buong kong katawan. Partikular ang pribado kong parte, bumangon pa rin ako
at kumuha ng malinis na papel at panulat. At doon ay inamin ko kay Lorenzo ang kababuyang ginawa sa akin ng kanyang uniko iho. Sa sulat, nagpapasalamat ako sa tulong at kabutihang ibinigay niya sa amin ni inay. Sa sulat na rin ako nagpaalam sa kanya. Matapos kong magawa ang liham ng pagpapaalam, ay nagtungo ako sa banyo at doon ay puno ng diin kong kinuskos ang nilapastangan kong katawan. Mugto ang aking mga mata nang lumabas ako ng aking silid. Bit-bit ang isang maleta kung saan nakalagay ang mga luma kong damit. Hindi ko kinuha o dinala ang mga damit na binili para sa akin ni Lorenzo dahil magbibigay lamang sila sa akin ng alaala. Gusto ko na sa pag-alis ko rito ay aalisin ko sa isipan ko ang mapait na nangyari. Maingat akong pumasok sa kwarto ni Lorenzo at doon ay tahimik akong umiyak habang pinagmamasdan siya. Gusto pa sana kitang alagaan ngunit hindi ko nakakayanin pang maranasan ang hindi katanggap-tanggap na ginawa sa akin ng iyong anak. Salamat sa lahat-lahat, Senyor Lorenzo. Hanggang dito na lamang ako. Ipinatong ko sa ibabaw ng mesa ang sulat na ginawa ko at saka ko nilisan ang kanyang silid. Sa paglabas ko sa malaking bahay ay tumulo ang huling patak ng aking luha. Saglit ko itong sinulyapan bago humakbang palayo. Sa ngayon ay ako muna ang aalis. Hindi ko maisasama si inay dahil nasa ICU pa siya. Babalikan ko na lamang si inay kapag kaya ko na. Dinukot ko ang cellphone ko sa aking bulsa at dinayal ang numero ni Luan. Wala akong ibang maisip na lalapitan kung hindi ang kaibigan ko na naunang huminto sa pag-aaral dahil wala na ritong sumusuporta. Namaalam na rin kasi sa mundo ang ina nito. Doon na lamang ni Luan sa probinsya nila na pagpasyahang humanap ng trabaho. Dahil ang rason niya sa akin, mas magaan ang buhay doon dahil ang mga pang-ulam ay makukuha lamang sa bakuran. Oh, Gwen! Napatawag ka! Kumusta ka na? Matagal-tagal na rin mula nang huli nating usap Masigla niyang bungad sa akin matapos sagutin ang tawag ko. Luan, kailangan ko kasi ng matitirhan kahit pansamantala lang. Maraming nangyari Malungkot kong sabi. Dumito ka na lang sa probinsya, tsaka na natin pag-usapan kung anumang mabigat na problemang dinadala mo. Hihintayin kita ha? Alam mo naman yung address namin dito Anyang ikinangiti ko ng bahagya dahil sa wakas ay makakalayo na ako sa lugar na ito. Salamat Luan, pasensya ka na Sa tuwing may problema ako, ikaw lang ang malalapitan ko. Ano ka ba? Okay lang. Tsaka mag-iibigan tayo. At ang magkaibigan, nagtutulungan. Hihintayin kita Papaalam na rin ako kasi lobat na yung cellphone ko. Mag-iingat ka sa biyahe. Oo, salamat ulit. Sambit ko't ibinaba na ang linya. Buti na lang at hindi ko ginalaw ang perang naipon ko dahil kung hindi wala akong pamasahe patungong probinsya. Nang marating kong terminal ng bus, ay taimtim akong nagdasal. Diyos ko, kayo na po munang bahala sa aking inay. Alam ko na hindi siya pababayaan ni Senyor Lorenzo, ngunit sana'y tingnan niyo pa rin po siya para sa akin. Gabayan niyo po ako, Ama. Ipinikit ko ang aking mga mata nang umandar na ang bus. Meron namang mga nagbebenta ng pagkain sa loob, kaya't naibsan kahit napapaano ang gutom ko. Madaling araw na rin nang huminto ang bus. Bumaba na ako at naghanap ng tricycle na maghahatid sa akin sa bahay nila Luan. Gwen! Nakangiting si Luan nang bumungad sa akin ang buksan niya ang pinto na 3 beses kong kinatok. Malungkot akong ngumiti sa kanya. Hindi ko magawang ngumiti ng may ningning sa mga mata dahil para ko lang niloloko ang sarili ko kapag ginawa ko yon. Ayokong magpanggap na okay lang ako kahit na hindi naman talaga. Anong nangyari? Bakit marami kang marka dyan sa leeg mo? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa akin nang paunlakan niya ako sa loob. Ginahasa ako ng anak ni Lorenzo para lamang mapatunayan niya na tama siya sa iniisip sa akin. Hindi siya naawa sa akin. Ginawa niya ito para layuan ko ang kanyang ama. Hindi ko siya mapapatawad. Kamumuhian ko siya hanggat buhay ako. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Nahahabag naman akong niyakap ni Luan at nakikisimpat siya sa nangyari sa akin. Lumipas ang ilang araw hanggang sa makatanggap ako ng balita na hindi ko inaasahan. Si Zach ay kusang isinuko ang sarili sa mga kapulisan. Inamin niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Mas nagimbal ako sa nalamang balita na ang lalaking tumulong sa amin ni inay ay wala na.
dahil inatake ito sa puso. Nanghihina akong napahawak sa pasamano. Kasalanan ko yun. Alam ko na ako ang siyang may kasalanan ng lahat. Dapat ay inilihim ko na lamang. Dapat, hindi ko na lamang inamin. Baka kung sakaling inilihim ko ay hindi ito nangyari. Senyor Lorenzo, patawarin niyo ho ako. Nang dahil sa akin ay napadali ang buhay niyo. Patawad po. Humihikbing paghingi ko ng tawad sa kabaong niya. Agad-agad akong bumiyahe pabalik ng Maynila upang makita siya kahit sa huling pagkakataon man lang. Gwen, nakuyom kong kamao ko nang marinig ang boses ng lalaking kinasusuklaman ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at buong lakas siyang sinampal. Kung hindi ka sana naging makasarili, hindi ito mangyayari. Hindi ka tao. Demonyo ka. Puno ng galit na singhal ko sa kanya. Pinagpapalo ko siya sa dibdib at hinayaan niya lang ako. Walang hiya ka. Kasalanan mo itong lahat. Kasalanan mo. Hagulgul kong sisi sa kanya. Hinuli niyang kamay ko at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang luha niya na bumabasa sa aking balikat. Nagpadala ako sa galit. Hindi ko ihilingin na patawarin mo ko dahil hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa ko sa'yo. Nilamon ako ng galit ko, Gwen. Tama ka. Kasalanan kong lahat. Kasalanan ko kaya sa akin nawala si Papa. Nagalit siya sa akin. Hinayaan kong bugbugin niya ako. Kulang pa nga yun eh. Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko gagawin ang kasamaang ginawa ko sa'yo. Habang buhay ko itong pagbabayaran. Manatili ka sa mansyon dahil sa pagmamayari mo na ito. Sa'yo to ay pinamana ni Dad. Ang kumpanya pamahalaan mo. Hindi rin ako magtatagal. Saglit lang oras na ibinigay sa akin ng mga pulis. Pangakong babaguhin ko ang sarili ko sa paglabas ko. At babawi ako. Babawi ako sa'yo, pangako yan. Patawad. Humihikbing sambit niya tsaka kumalas. At sa kabaong naman ng kanyang ama humagulgol. Nasalo ko ang aking bibig nang halos maglupasay siya sa kabaong ng kanyang ama. Sising-sisi sa mga nangyari. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Hindi ko na kaya pang tingnan siya sa ganitong sitwasyon kaya tumalikod ako at mas piniling magluksa ng mag-isa sa likod ng mansyon. Ayokong manatili rito. Hindi ko deserve ang manang iniwan niya sa akin. Kapag natapos ang libing, ay babalik ako sa probinsya at doon ay magsisimula ng panibagong buhay. Babalik na lamang ulit ako kapag tuluyan ang nakarecover si inay. 4 na taon ang matuling lumipas. Kasalukuyan ko ngayong inihahatid ang anak kong si Francine Nicole Generoso sa napili kong daycare center. Hindi ko ipinagkait sa aking anak ang apelido ng kanyang ama. Hindi man naging magandang nakaraan ngunit hindi ko pagsisisihang dumating sa buhay ko ang isang napakabait at napakalambing na anak. Sa paglipas ng taon, natutunan kong patawarin ng kanyang ama. Pinatawad ko siya upang makabangon ako. Ngunit sana, hindi ko na siya makita pa dahil baka hindi ko kayanin. Baka kasi bumalik yung mga alaalang nilimot at ibinaon ko na. Mama, pasok ka na po sa work mo after mo po akong ihahatid sa school? Malambing at magalang na tanong sa akin ng aking anak. Oo anak, kailangan kasi ni mama na mag-work para may makain tayo at maipang budget. Okay lang naman sa'yo kung may iwan ka ni mama sa school mo, di ba? Susunduin ka na lang ng titaluan mo. Mga 5 PM pa kasi ang labas ni mama sa work eh. Mag-behave ka doon, okay? Opo. Mama, pwede ko po bang malaman kung kailan ang exact date ng uwi ni Papa? Namimiss ko na po kasi siya. Ang tagal niyang mag-work sa ibang bansa. Gusto ko na po siyang i-love. Inosente nitong tanong sa akin. Saglit akong natigilan dahil hindi ko inaasahan na magtatanong siyang muli ng tungkol sa kanyang ama. Anak, hindi ko pa kasi alam. Basta't ang sabi sa akin ng papa mo ay kailangan niyang mag-work ng matagal sa ibang bansa para sa future mo. Sagot ko, hindi ko kasi kayang sabihin na wala na siyang ama. Ayokong patayin ang ama niya sa isipan niya. Bakit po hindi na lang siya dito mag-work katulad niyo po? Nagtataka pa ring tanong nito. Kasi anak,
Mas malaki ang sahod sa abroad kumpara dito sa atin. O sige na anak, nandito na tayo. Mag-behave po, okay? Hinagkan ko siya sa noo matapos naming pumasok sa loob. Yes po, I love you mama ko. Ingat ka po sa work mo. Malambing nitong sabi na nagpangiti sa akin. Tumango ako sa aking anak bago ako lumapit sa kanyang guro. Iiwan ko na po sa inyo teacher ang anak ko. Ang lola niya pong magsusundo sa kanya mamayang uwian. Yung baon niya po mamay nasa bag niya. Bilin ko rito. Sa awa kasi ng Diyos ay tuluyan ng gumaling si inay. Cancer-free na ito. Kalahating taon na rin ang inabot bago ko nailabas ang ospital si inay. Malaki ng tiyan ko noon nang sunduin ko siya sa pribadong ospital kung saan siya ipinasok ni Senyor Lorenzo. Tanging si inay at si Luwan lang nakakaalam na nagkaroon ng bunga ang ginawang paglapastangan sa akin ng anak ni Lorenzo. Kaya't walang kaalam-alam si Zach na nagkaroon siya ng anak sa akin. Sige mami, mabutit magpapaiwan ng baby girl mo. Nangingiti nitong ani dahil ang ibang bata umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang mga magulang. Kinausap ko po kasi siya ng masinsinan kagabi. Tsaka alam kasi ma'am ni Francine na kailangan ko talagang magtrabaho. Ani ko, ngumiti naman sa akin ng guro at tumango-tango. Umalis na rin ako nang magsimula na sila. Dayan, kanino galing itong mga bulaklak? Tanong ko sa kapwa kong sales lady. Nasa locker kami pareho at naglagay ng konting makeup. Kanino pa? Di sa manager natin na patay sa'yo. Bakit ba kasi hindi mo pa sagutin yun? Jackpot ka kaya kay Sir Luis girl? Hindi ko kailangan ng lalaki. Tipid kong sagot. Nagkibit balikat na lamang to sa akin. Iba rin ang mindset mo. Ako kasi hanap ko yung lalaking mag-aahon sa akin sa kahirapan. Lalaking hindi na ako pagtatrabahuhin. Lalaking gagawin akong reyna. Sayang at ikaw ang type ni bossing. Nakanguso at nasa tono nitong inggit nang iwan ako sa locker. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko kailangan ng lalaking mag-aahon sa akin sa hirap. Kaya ko namang iahon ng sarili ko nang walang kinakapitan. Hinayaan ko lang ang bulaklak doon. Ayokong tanggapin dahil baka isipin ni Sir Luis na pumapayag na akong ligawan niya. Girl, alam mo na bang chismis? Bulong na tanong sa akin ni Luwan nang lumapit ako sa pwesto niya. Nauna siyang pumasok dahil sumabay siya sa nobyo niyang si Harold. Hindi na rin ako nakikituloy sa bahay nila. Matapos ko kasing makuha si inay, ay nagdesisyon kaming umupa na lang dahil hindi na kami magkakasya sa bahay nila Luwan. Hindi naman kasi kalakihan ng bahay nila. Sakto lamang para sa isang maliit na pamilya. Anong chismis ba yan? Taka kong tanong at inayos sa mga school supplies na display na animoy binagyo. May bago na raw owner itong mall. At ang sabi pa, ubod raw ng gwapo. Sana single pa. Kinikilig niyang kwento. Gaga, may nobyo ka na. Nakalimutan mo? Pagpapaalala ko sa kanya. Break na kami kanina, hiniwalayan ko. Biruin mo ba namang tumawag yung ikalawa niya? At ang gaga nagpapasundo? Eksakto hawak kong cellphone naman dulo ko kaya yun, huli. Hindi ko kailanman pangihinayangan ng isang lalaking hindi marunong makontento sa isa. Marami pang iba riyan. At ngayon, ang new owner ang prospect ko. Sana lang matipuhan ako. Anya, natawa na lang ako dahil never ko pa siyang nakita na umiyak ng dahil sa isang lalaki. Ang lakas din talaga ng puso niya. Good luck, nasabi ko na lang. Uy, nga pala si Bossing nagdala na naman ng flower kanina. Nakita mo ba? Oo, pero hindi ko pinansin. At saka matagal ko nang kinlaro kay Sir Luis na hindi ako tatanggap ng manliligaw dahil ang tanging prioridad ko lang ay ang anak ko. Ganon, kawawa naman si Bossing. Umaasa lang sa wala. Pero girl, bakit kaya hindi mo subukang bigyan ng tsansa? Malay mo naman. Alam mo kasi girl, mahirap nang makahanap ng lalaki na tanggap ang isang babae na meron ng anak. Tsaka si Bagets kailangan niya ng ama. Hindi ko kayang turuan ng puso ko. Ayaw na nitong tumanggap ng lalaki Ayaw niya nang masaktan. Yun lang ba talagang dahilan? Hindi kaya tumaasa ka lang na balang araw magpapakita ang ama ni Francine at gagampanan ng tungkulin niya sa'yo? Hindi ko na siya gustong makita pa.
Ayoko lang talaga na magpapasok pa ng lalaki sa buhay dahil kaya ko namang buhayin si Francine. Kaya kong gampanan ng pagiging isang ama't ina. Pero girl, iba rin yung merong ama na kalalakihan ng inaanak ko. Huwag mo naman sana yung ipagkait sa kanya. Hindi na ako nakasagot dahil palapit na sa amin si Sir Luis. Nagbaba ako ng tingin nang makita kong lungkot sa mga mata niya. Wala ba talagang chance? Sir, nasa trabaho po tayo. Ayoko pong ma-issue at mas lalong ayokong masisante. Oras na malaman to ng head. Kailangan ko po ng trabahong ito, sir. Excuse me po aayusin ko lang po yung mga tsinelas. Puno ng respeto kong paalam sa kanya. Hanggat kaya kong umiwas ay umiiwas ako. Alam ko na darating din ang araw na maibabaling niya ang pagtingin sa iba. Bumuga ako ng hangin matapos kong marinig ang bulong-bulungan ng ilang sales lady. Pinag-uusapan nila ako. Na kesyo pa hard to get daw ako. Samantalang wala naman akong maipagmamalaki dahil isa akong single mom. Siguro kung wala akong kontrol sa sarili, baka marami na rin akong kaaway. Bakit ba kasi may mga taong mahilig pa kailaman ng buhay ng iba, no? Why can't they just mind their own business? Nagkibit-balikat na lamang ako at inatupag na ang trabaho. Natapos ang maghapon, nangalay ang binti ko. Hindi pa kami maaaring umuwi dahil ngayon na umano namin makikilala ang new owner nitong mall na pinapasukan ko. Nagtipon-tipon kami sa first floor. Close na ang mall kaya't wala nang customer na pumapasok. Eksaktong alas 5 kasi ang out ng mga empleyado at ang oras naman ng pagsasara ay 5:30. Tila ba binuhusan ako ng malamig na tubig matapos kong muling masilayan ng lalaking dahilan kung bakit ako merong isang anghel sa buhay. Si Zach ang new owner. Naglakad siya't saktong huminto sa tapat ko. Nakagat ko ang ibabang labi kasabay ng pagkuyong ng aking kamao. Pinatawad ko na siya ngunit hindi ko na siya gustong makita pa. Tila ba bumalik sa akin ang lahat. Gwen. Malungkot na tawag niya sa pangalan ko. Ramdam ko ang pares sa mga matang nakatingin sa akin. Ngunit hindi ko sila mapagtuunan ng pansin. Tila na blanko ko dahil wala akong ibang maisip. Umatras ako upang iwasan ng kamay niya na dapat ay hahawak sa kamay ko. Ayoko nang makita ka dahil kapag nakikita kita, bumabalik sa akin ang lahat. Halos pabulong kong sabi. Tiniyak ko na siya lamang makakarinig sa sinabi ko. Gusto kong bumawi, Gwen. Pakiusap, hayaan mo ko. Pagsusumamo niya ngunit umiling ako. Rinig kong pagsinghap ng mga kasamahan ko. Alam ko na gulat at naguguluhan sila ngunit wala akong planong ipaliwanag sa kanilang lahat. Hindi ko obligasyon yun. Oras na para umuwi. Excuse me po, sir. Nauutal kong paalam at tumalikod. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang maramdaman kong mainit niyang katawan na yumayakap sa akin mula sa likod. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Sir, excuse me po pero pwede ba naming malaman kung anong relasyon niyo ni Carissa? Nagtanong ang nagseselos na tinig ni Sir Luis. I'm her first and I'm going to be her last. Ako rin ang ama ng kanyang anak. Ngayong alam mo na, tantanan mo na siya dahil kapag hindi ka pa tumigil, ay hindi ako magdadalawang isip na sisantehin ka. Madiin niyang sagot na ikinasinghap ng lahat. Nagbaba si Sir Luis ng tingin at wala ni isang salitang umatras at bumalik sa pwesto nito. Maaari na kayo umuwi. Maotoridad niyang sabi na agad-agad namang sinunod ng lahat. Kailangan nating mag-usap. Bulong niya sa akin nang tuluyang makalabas ang lahat ng empleyado niya sa mall na kanya palang binili. Wala tayong dapat pag-usapan. Pakiusap lang, kailangan ko na umuwi. Gusto kong sumama. Gusto kong makita ang anak natin. Wala kang anak! Mariin kong tanggi. Gwen, please, don't do this to me. Gusto ko siya makita. Kahit na sa malayo lang basta't makita ko lang ang anak natin. Please, hayaan mo ko. Nangungulila ako eh. 5 taon nang nasayang sa akin. Pinagsisisihan ko ang lahat at napagbayaran ko na yun. Halos mabaliw ako sa bilangguan ngunit nang malaman kong nagdadalang tao kay nagkaroon ako ng pag-asa. Mas pinili kong ipagpatuloy ang buhay ko dahil merong isang munti ang naghihintay sa akin. Huwag mo naman siyang ipagkait sa akin, pakiusap oh. Nakikiusap ako sa iyo, Gwen. Hayaan mo akong makita siya. Emosyonal at puno ng pagsamong sambit niya.
Nakagat ko ang ibabang labi dahil sa nadamang awa para sa kanya. Ano't kay lambot ng puso ko. Ano't naaawa ako sa taong gumahasa sa akin. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Pakiramdam na para bang gusto ko siyang bigyan ng tsansa sa anak namin. Hahayaan kita, ngunit hindi ka maaaring magpakita sa kanya. Pinatay na kita sa isipan ng aking anak. Matatag kong sabi. Saglit siyang natahimik ngunit patuloy sa agos ang kanyang masaganang luha. Nagsinungaling ako dahil ito ang sa tingin ko'y tama. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Zack Generoso's point of view. Pigil ko ang aking sarili na humakbang palapit sa aking anak. Para kaming pinagbiyak na bunga. Gusto ko siyang yakapin at sabihin ako ang kanyang ama ngunit hindi ko magawa. Dahil pinatay na pala ako ng kanyang ina sa kanyang isipan. Wala akong dapat nasisihin kung hindi ang sarili ko lamang. Anak, patawarin mo si Daddy. Marami akong pagkukulang. Gusto kong punan lahat ng pagkukulang ko. Gusto kong magpakaama sa iyo ngunit hindi papahayag ang mama mo. Sa ngayon ay hanggang sulyap lang muna ang magagawa ko ngunit pangakong magsasama-sama rin tayo. Hindi man ngayon ngunit nasisiguro ko na sa tamang panahon, magiging isa tayong buong at masayang pamilya. Francis Nicole, my baby, mahal na mahal ka ni Daddy. Tila ba wala nang planong tumigil sa pagbagsak ang luha sa mga mata ko. Ngayon lamang ako umiyak ng ganito. Tanging si Dad at ang aking mag-ina lamang nakakagawang paiyakin ng isang Zack Generoso. Humakbang ako pa atras nang pumasok na sila. Saglit na maghina ang mga mata namin ni Gwen nang tumingin siya sa kinapupwestuhan ko. Umiling siya sa akin kasabay ng dahan-dahan niyang pagsarado ng pinto. Nakagat ko na lamang ang aking ibabang labi nang mawala na sila sa aking paningin. Gusto ko pa sana silang pagmasdan kahit nasa malayo. Kasabay ng malalim kong paghinga ay ang pagguhit ng mabangis na liwanag sa kalangitan. Uulan. Mukhang nakikiayon sa akin ang panahon. Malungkot kong sabi. Wala akong planong umalis. Gusto ko lang silang bantayan. Bumagsak ang malalaking butil ng ulan. Mariin kong naipikit ang mga mata ko ng sunod-sunod na kumulog na sinasabayan pa ng kidlat. Gumuhit ang ngiti sa aking labi nang bumukas ang pinto ng bahay nila Carissa. At iniluwal siya nun. Meron siyang hawak na payong. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang magandang mukha nang lumapit sa akin. Nasisiraan ka na ba? Ang lakas-lakas ng ulan, bakit hindi ka pa umuwi? Galit niyang sermon sa akin, ngunit nakaukit pa rin sa mukha niyang pag-aalala. Ang sarap pala sa pakiramdam na nag-aalala ka sa akin. Sira ulo ka talaga, umuwi ka na! Iwas sa mga matang pagtataboy niya sa akin, ngunit umiling lang ako. Hinuli kong kamay niya at marahan yung pinsel. Patawarin mo ko. Mahinang sambit ko na sakto lang sa kanyang pandinig. Hindi ganun kadali. Alam ko na napatawad na kita ngunit ang makita ka, hindi ko pa kaya. Paus niyang sabi. Naiintindihan kita, kaya't hayaan mo lang akong gawin to. Nagsusumamong sambit ko ngunit umiling siya kasabay ng pagbawi niya ng kamay. Umuwi ka na. Ayokong magmukhang masama. Ayokong maramdaman ng konsensya. Kaya't pakiusap, umalis ka na. Hahayaan kitang makita mong anak ko. Ngunit mula sa malayo lang. Anya't inilagay sa kamay ko ang payong at patakbong bumalik sa loob ng bahay. Malungkot akong ngumiti. Mahigpit kong hinawakan ang payong bago magsimulang humakbang palayo. Meron akong penthouse sa mall na binili ko sa mag-asawang Chino na mas piniling mag-migrate sa ibang bansa. Ngunit ayokong mamalagi ron. Nakakabingi ang katahimikan ron. Tapos naman ang ipinatayo kong bahay na ilang metro lang ang layo sa bahay ng mag-ina ko. Sinadya kong bumili ng lupa malapit sa kanila para madali lamang para sa akin ang makita sila. Ngayong malaya na ako ay hindi na ako magsasayang pa ng panahon. Pagdating ko sa bahay, naligo ako at naghahanda ng hapunan pagkatapos ay nagtimpla ng kape. Ngayon na lang ulit ako uminom ng mainit na kape. Mula kasi na makalaya ako ay inalis ko ang alak at sigarilyo. Tinalikuran kong nakasanayang bisyo upang mapangalagaan ang kalusugan ko. Bago pa man ako magtungo sa aking silid, ay kinontak ko muna ang taong magdadala ng sariwang rosa sa bahay nila Gwen. Magpapadeliver na rin ako ng agahan nila nang sa ganun, hindi na sila maghahanda pa ng agahan.
Matapos yun ay ibinagsak ko na ang sarili ko sa kama at bago pa man ipikit ang mga mata, taimtim kong nanalangin sa kanya na sana mapatawad ako ng babaeng naging liwanag sa madilim kong mundo. Na sana'y makasama ko sila ng matagal-tagal at maging isa kaming masaya at buong pamilya. Mahal ko si Gwen. Minahal ko siya matapos ang nangyari. Naging laman siya ng mga panaginip ko. Laman din siya lagi ng isipan ko. Ni minsan hindi siya nawala. Okupado niya to lagi kaya't inaasam-asam kong makita siyang muli at ipinangakong aayusin ang sarili para sa kanila. Kinabukasan ay nag-workout na muna ako bago kumain ng agahan. Napangiti ako nang mag-text sa akin ng rider at sinabing na i-deliver niya na mga in-order ko sa online shop na napili ko. Binilisan ko ng kilos ko dahil plano ko magpresenta na ihatid sila. Bago umalis ang bahay, ay siniguro ko talaga na gwapo at mabango ko. Dang it. Kahit naman hindi ako mag-effort ay ayos lang dahil natural na sa akin ang pagiging magandang lalaki. Ngunit ngayon ay talagang nag-effort ako para lang magpa-impress sa babaeng nagpapabili sa tibok ng puso ko, na noon ay inaakala kong bato. Bago pa man ako tumuloy sa kanila ay dumaan na muna ako sa isang flower shop at doon, bumili ako ng 10 ng sariwang tulips. Plano kong ibigay ang biniling bulaklak sa kanya ng personal. Iba kasi kapag ako mismo yung magbibigay sa kanya. Hi! Nakangiti kong bati kay Gwen nang huminto ako sa tapat ng bahay nila. Naka-uniforme na siya at ganun din ang anak namin. Otomatikong namilog ang kanyang mga mata kasabay nun ng pagbibigay banta sa akin. Kaya't hindi ko mapigilang hindi mapakamot sa ulo. Sino po siya, Mama? Takang tanong ng aming anak. Ngumiti ako rito ng pagkatamis-tamis tsaka kumaway. I'm Zach. What's your name, baby? Malambing kong tanong sa aming napakagandang anak. Oh goodness. Gustong gusto ko siyang yakapin at sabihing ako ang kanyang ama. I'm Francine Nicole Generoso po. Pakilala nitong ikinangilid ng luha ko. Masuyo kong sinalubong ang mga mata ni Carissa ngunit umiwas siya sa akin. Dinadala pala ng anak ko ang apelido ko. Hindi niya yun ipinagkait sa anak namin. Tunay ngang mabuti siyang babae. Kagaya ng palaging sinasabi noon ni Dad. Kung hindi lang sana ako naging bulag baka okay pa ang lahat. Bakit ka po nandito? Tanong niya sa akin. Gusto ko kayong ihatid, baby. Pigil ang emosyong sagot ko. Pero bakit po? Dahil responsibilidad ko kayo. Zach, may usapan tayo. May diing pagpapaalala niya sa akin. Nangungusap ang mga matang tumitig ako sa kanya kasabay ng pagbubukas ko ng pinto at pagbaba ng sasakyan. Hindi ko kayang tuparin, Gwen. Malungkot kong sambit na ikinaiwas niyang muli ng tingin. Gwen, sinong kausap mo? Manliligaw mo ba? Bakit hindi mo patuloyin? Tanong ng isang ginang na marahil ay kanyang ina na kalalabas lang ng bahay. Magandang umaga po, tita. Magalang kong bati at saka lumapit at buong paggalang ditong nagmano. Kawaan ka ng Diyos, iho. Ngiting sambit nito. Manliligaw ka ba ng anak ko? Mahinahon ang boses nitong tanong sa akin. Hindi po, Nay. Naligaw lang po siya. Matigas ng saan niya. Ganun ba? O pasasaan ka ba, iho? Hinahanap ko po kasi titang mag-ina ko na matagal kong pinangungulilaan. Gusto ko po sanang bumawi sa kanila. Ngunit pinagtatabuyan ako ng babaeng nagawa kong mahalin kahit pa isang pagkakataon lamang nangyari sa amin. Hindi ko po siya masisisi dahil malaki pong kasalanan ko sa kanya. Ngunit tita, pinagbayaran ko pong kasalanan ginawa ko sa kanya. Kaya't ngayon nga pong malaya na ako ay gusto kong bumawi. Gusto ko hong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Tao lamang po ako, nagkakamali. Hindi po ako perpekto. Pagsasalaysay kong ikinasalo nito ng bibig. Ikaw yun! Tama ba ako? Opo. Patawad po. Wala kang kasalanan sa akin, iho. Kaya't hindi mo kailangang humingi ng kapatawaran. Nagkamali ka ngunit hindi ibig sabihin nun wala ka ng karapatang itama ang mga pagkakamaling nagawa mo. Kayong dalawa lamang ng anak ko ang makakapagresolba nito. Ang tanging magagawa ko bilang magulang, gabayan at bigyan kayo ng payo.
Ngunit sana, huwag mo nang sasaktan ng anak ko. Dahil baka hindi ko kayanin. Ayokong nakikitang nasasaktan ng anak ko na 9 na buwan kong dinala sa sinapupunan ko. Ipangako mo. Mahina nitong sabi na sunod-sunod kong tinanguan. Pangako po. Sagot kong ikinangiti nito. Tinapik ako nito sa braso at inakay patungo sa aking mag-ina. Hindi ba't namimiss mo ng papa mo, apo? May ngiti sa labing tanong ni tita sa anak namin. Opo, miss na miss ko na po siya. Lahat ng classmates ko may papa. Ako lang pong wala. Alam ko po na bawal mainggit kasi bad po yun eh. Pero po kasi hindi ko po mapigilan. Gusto ko po kasi ng papa na makakasama ko. Papa na maghahatid sundo sa akin sa school. At papa na maglalove sa akin kapag may bad dreams ako. Puno ng lungkot na sagot ng aking anak na nagbigay kirot ng puso ko. Sa murang edad ng anak ko'y nararamdaman niyang lungkot dahil wala siyang ama. Malapit mo na siyang makasama, apo. Konting panahon na lang. Talaga po? Bakas ang excitement sa paninigurado nito sa kanyang lola. Oo, apo. Yay! Sabi ni, pinakikinggan ako ni Lord. Napapalakpak nitong sabi. Hindi sa akin nakatakas ang magkahalong lungkot at sayang nakaukit ngayon sa magandang mukha ni Gwen. Kung pwede ko nga lang siyang i-comfort ay ginawa ko na. Umatras at kinuhang bulaklak na binili ko tsaka iyon iniabot sa kanya. Naku, magmumukha ng flower shop na ang bahay natin ito, anak. Nangingiting saad ni tita. Tanggapin mo na. Dagdag nito. Para saan ba yan? For you po, sa'yo ibinibigay mama eh. Pero kung sa akin, edi dapat sa akin po dapat iniaabot. Si mama talaga. Naiiling at napahalukip-kip na saad ng anak namin. Kaya't natawa kami ni tita. Francine, badang ganyan ha? Mahinahong saad ni Carissa. Sorry po, tanggapin niyo na po kasi mama. Are you sure? Pero diba stranger siya? Alanganing paniniguro niya nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. I don't think so po, mama. Nakilala po kasi siya ng heart ko. It's beating po. Hindi po yung parang natatakot. Saad pa ng anak namin na mariin niyang ikinapikit ng mata. Matamis akong ngumiti kay Gwen nang sa wakas. Tanggapin niya ang bulaklak. Muli akong bumaling sa anak namin. Ubod ng saya akong ngumiti dahil ang nararamdaman niya ay lokso ng dugo. Iyon ang nararamdaman ng anak namin sa akin. Minana niya ang high instinct at pagiging matalino sa akin. Nakaka-proud. Lumuhod ako at kinuha ang palad ng aking prinsesa at saka hinaplos ang kanyang pisngi. I also feel the same, baby. Soon, magpapakilala ako sa'yo kung sino talaga ako. But for now, babawi muna ako, okay? Emosyonal kong pangako. Okay po. Iyahatid niyo po ba kami, di ba po? Bibo nitong tanong na tinanguan ko. Tara na po, late na po ako eh, tsaka si mama may work pa po siya. Baka pagalitan po siya ng boss niya. Madaldal nitong sabi na ikinangiting naming lahat. Hindi siya papagalitan ng boss niya, baby. Dahil malakas siya ron. Sagot ko't marahang pinisil ang cute at matangos na ilong na maganda kong anak. Gusto mo bang magpabuhat? Malambing kong tanong. Otomatiko namang nagningning ang mata niya kasabay ng mabilis na pagtango. Napangiti ako tsaka binuhat sa kauna-unahang pagkakataon ng aming anak. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam na makakarga ang batang nanggaling mismo sa'yo. Hindi mo maipaliwanag yung sayang nararamdaman mo. Kailangan mo ba baby ng bantay? Willing akong bantayan ka. Malawak ang ngiti sa labing saad ko nang maihatid na namin si Francine sa daycare center na ilang metro lang ang layo sa bahay na pagmamay-ari ko. Hindi na po. Good girl po kasi ako. Talaga? Hindi ka umiiyak nung first day? Hindi po kasi good girl ako. Wow, you're really a good girl. I'm proud of you. Why po? Parent and relatives lang po ang dapat na maging proud sa akin. I'm one of them. Huh? Nothing, baby. O sige na,
pasok ka na't ihahatid ko na rin ang mama mo sa work niya. Don't worry, I'll take care of her. Ginulo ko ang buhok niya at masuyong umiti kay Gwen na malungkot ang ngiting nakaukit sa kanyang labi habang nakatingin sa amin. Tumingala muna siya at huminga ng malalim bago lumuhod at yumakap sa anak namin. Behave ka ulit dito, okay? Kwentuhan mo si mama na mga ginawa niyo today. Susunduin ka ng lola mo, ha? Huwag lalabas kapag wala pa ang lola, okay? Okay po. Babay na muna, mama. Babay din po, Tito Zack. Sana po makita ulit kita. Palagi mo akong makikita at makakasama, baby. Dahil hindi na ako mawawala. Mahina akong sambit at sinundan sila ng tingin na pumasok na sila sa loob. Pasensya ka na, Gwen. Hinging paumanhin ko sa kanya nang makalabas na siya. Wala nang saysay ang paghingi mo ng pasensya dahil nakita ka na ng anak ko. Anak natin. Pagtatama ako na ikinabugan niya ng hangin. Tuparin mo na lang ang pangako mo sa kanya. Thank you. Kulang na lang ay magtatalon ako sa tuwa. Dahil sa wakas, pumayag na siya. Binuksan ko ang pinto ng kotse at inalalayan siyang pumasok. Gusto ko ng tahimik na buhay. Huwag mo akong tratuhin na parang VIP sa trabaho. Anya na nagpabasag sa katahimikan. Hindi ko maipapangako yan. Palagi mo na lang ba talagang susuwayin ang mga kondisyon ko? Again, I'm sorry. Pero nangako ako na babawi at gagawin ng lahat maging isang buo't masayang pamilya lang tayo. Hindi magiging madali. Alam ko. Ngunit hindi ako susuko. Matatag kong sabi na ikinatahimik niya. Hindi na siya muli pang nagbukas ng usapan o kahit na ano paman hanggang sa marating namin ang Your Choice Mall. Napabuga na lang ako ng hangin matapos kong maupo sa swivel chair. Can I come in? Tanong ni Sila na dumungaw sa nakausling pinto ng opisina ko. Si Sila ng kaisa-isang kaibigang nanatili at hindi kailanman tumalikod sa akin. Siya rin ang naging mata ko noong nasa kulungan at siya rin ang nag-alok sa akin. Nabilhin ko ang mall na ito kung saan nga nagtatrabaho si Gwen. Habang ang kumpanya naman ay sa kanya ko muna ipinamamahala. Sinenyasan ko siyang pumasok at inalok sa kanyang bakanteng upuan. May kailangan ka? Tanong ko rito. Wala naman, naangamusta lang. Ano na bang balita? Nakilala ka na ba ng anak nyo? Napatawad ka na ba? Sunod-sunod niyang tanong tsaka kinagatan ng hawak na mansanas. Nasa proseso pa lang. Tsaka ako nalang sasabihin kapag naging okay na. But one thing is for sure. Makakasama kong mag-ina ko nang walang magiging asungot. What do you mean? Yung tukmul kasing suitor ni Gwen, inilipat ko sa ibang branch. Alam mo namang patas ako kaya't imbis na tanggalin, nilagay ko na lang sa malayo. Pasiguro, iba ka rin no? Di pa man sa'yo binabakuran mo na. Ayoko lang maagawan ng kayamanan. Wow, sana all may tinetreasure. Kung naiinggit ka, o edi maghanap ka rin ng ituturing mong kayamanan. Ayoko. Mas gusto kong buhay single, walang problema. Okay na ako na, tikim-tikim lang. Sira ulo ka, pag ikaw nagkasakit ililibing kita. Mawawalan ka ng alalay niyan kapag nilibing mo ko. Kidding aside, pakipirmahan mo na nga to, chairman. Kailangan ko na kasi yan. Iniabot nito sa akin ng ilang piraso ng papel na agad ko namang pinirmahan. Bueno, mauna na ako ha. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo na ng best man. Tumayo na si Silan at nakipagkamay sa akin. Ingat ka. Yes, babe. Nangaasar niyang sabi kaya't ang hawak kong ballpen ay ibinato ko sa kanya. Hindi siya naging alerto kaya't tumama ang dulo ng ballpen sa kanyang noo. Aray naman, hindi ka naman mabiro oh. Sapo ang noong reklamo niya. Lumayas ka na nga. Oo na, pangit mong kabanding. Kakamot-kamot ulong sambit niya't lumabas na. Sinipat ko ang oras sa suot na relos. Malapit nang mag-lunch kaya't tumayo na ako at kinuha ang cellphone tsaka ang susi ng sasakyan. Aayain kong mananghalian sa labas si Gwen. Sana lang pumayag siya. Have you seen her? Tanong ko sa sales lady na ang nakasulat sa nameplate ay Luan Pua. Si Gwen po bang tinutukoy niyo, sir? Tanong nitong maagap kong tinanguan. Nagmamadali pong umalis eh. Isinugod kasi sa ospital sila Aling Maria at ang inaanak ko dahil
Hindi ko na hinintay pa ang iba niyang sasabihin dahil tumakbo kong palabas. Halos paliparin ko ng sasakyan makarating lang sa pinakamalapit na ospital. "What happened? Where's the daughter?" "Si Tita Maria." Humahangos kong tanong sa kanya nang makita ko siyang umiiyak sa labas ng OR. "Sino po sa inyong may AB+ na dugo? Kailangan ng batang masalinan ng dugo eh. Marami na hong nawala sa kanya." Tanong ng isang nurse na lumabas ng emergency room. "I'm AB+. Mabilis kong tugon. Iginihi ako nito sa isang silid at doon ay kinuhanan ng isang bag na dugo. "Hindi ko kakayanin kung sakaling merong mangyaring masama sa anak natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Nangihinat puno ng pag-aalalang hagulgol niya. "Pakiramdam ko napakapabaya kong ina't anak." Dagdag niya. Niyakap ko siya't inalo-alo. "Shh! Everything will be okay. Wala kang kasalanan, Kit, wag mong sisihin ang sarili mo. Aksidente ang nangyari. Kung kinakailangang ubusin kong lahat ng pera ko'y gagawin ko, gumaling lang si tita at ang anak natin." Pangako ko't hinagod-hagod siya sa likod. Maging ako'y binabalot ng takot ngunit kailangan kong maging matatag dahil wala siyang ibang sasandalan kung hindi ako. Inaya ko siyang maupot ilang oras ang naghintay sa magiging resulta. Walang patid ang pagdarasal namin na sana maging matagumpay ang operasyon. Tila binunutan kami ng tinik sa dibdib matapos sabihin ng doktor na successful ang operasyon. Nagpasalamat muna ako sa mahusay na doktor bago ko tawagan ng otoridad. Kailangang managot ang dapat na managot sa nangyaring to sa anak ko at sa lola ng anak ko. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa bilangguan. "Here, uminom ka na muna ng tubig." Alok ko sa kanya sa biniling bottled water. Tinanggap niya naman to agad at saka ininom. "Salamat," anya. Tumayot nang inilabas na nilang walang malay naming si Francine. Ililipat na nila to sa ICU. Pinipigilan naman kaming wag sumunod ngunit mapilit kami. Naunang pumasok ng ICU si Carissa habang ako naman humingi ng update sa mga pulis. Isinuko ng van driver ang sarili dito sa presinto mismo matapos niyong magbigay ng 5 milyong pabuya sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Inamin nito sa amin na nakainom siya kaya hindi napansin na maglola na tumatawid sana ng kalsada. Kasalukuyan na po siya ngayong nasa piitan, Mr. Generoso. Imporma nito sa akin. "Mabuti kung ganon. Siguraduhin niyong mabubulok ang hayop na yan dyan. Dahil kung hindi malalagot kayong lahat sa akin." Yun lang at ibinaba ko na ang linya. "Kamusta ang anak natin?" Masuyo kong tanong kay Carissa matapos itong lumabas ng ICU. "Hindi ko masasabing maayos dahil wala pa siyang malay eh. Ang sakit makita siya sa ganong kalagayan. Para bang pinipiga ang puso ko." Hilamang luha niyang sambit. Kinuha kong kamay niya at marahan yung pinisil. "Magiging maayos din ang lahat. Makikita rin natin ang matamis na ngiti ng ating anak. Hindi siya pababayaan ng Diyos." Saad ko at niyakap ng may pagsuyo. Hinayaan ko siyang umiyak sa bisig ko. Maging ako'y nalulungkot. Kung pwede lang na ako na lang nasa kalagayan ng anak namin ay ginawa ko na. Lumipas ang halos 1 buwan. Nailabas na namin sa ospital sila Tita Maria at ang anak namin. Laking pasasalamat namin sa Diyos dahil sa wakas dininig niya ang mga dalangin namin. "Kung maaari sana, Gwen, huwag ka na munang magtrabaho. Ako nang bahala sa lahat ng pangangailangan niyo. Dito ka na lang at alagaan mo ng anak natin." Pangungumbinsi ko sa kanya habang narito kami sa terrace ng kanilang bahay. Oras na para umuwi ako dahil tulog na ang anak namin. Pero hindi ko pa rin magawang umalis. Gusto ko pa siyang makasama kahit na ilang minuto pa. Plano ko na rin naman na talagang mag-resign dahil sakto na yung ipon ko para sa plano kong pagtatayo ng maliit na tindahan dito sa harap ng bahay. Ayoko naman kasing iasa sa iyo maging ang pangangailangan namin ni Inay. Tanging ang pangangailangan lamang ni Francine ang responsibilidad mo. Sambit niya habang nakatanaw sa malayo. Ginagap ko ang palad niya at pinaharap siya sa akin. "Responsibilidad ko kayo dahil kayo ngayon ang pamilya ko." Masuyo kong sabit hinaplos ang kanyang pisngi. "Ngayon, gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Gusto kong alisin ang sakit sa puso mo na ako rin ang siyang may gawa. Gusto kong palitan ng masayang alaalang dating masalimuot na nakaraan. Patawarin mo sana ako sa kasalanang ginawa ko sa iyo 5 taon nang nakakaraan. Nabulag ako
At naging walang hiya. At pinagsisisihan ko yon. Walang araw na nagdaan na hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko sa nakaraan. Kung maibabalik ko nga lang ang oras ay pipiliin kong tanggapin ka. Napatawad na kita, Zach. Yung nangyari sa atin, marahil ay nakatakda na talaga yon. Huwag mo nalang hilingin pa na balikan ng oras upang baguhin ang nangyari. Dahil kapag binago mo yon, mawawala sa atin ang anak natin. Hahayaan na kitang ipakilala mo ang sarili mo sa anak natin. Malapit na rin naman siyang maglima. Gawin mong regalo ang pag-amin sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Ayoko nang ipagkait sa anak ko ang ama na noon niya pang hinahangad na makita't makasama. Ngayon ang tamang oras. Huwag mo sanang sayangin ang second chance at kapatawaran na ibinigay ko sa'yo. Hinding-hindi. Pangako. Goodness, Gwen, thank you so much. Sa sobrang saya ko ay nayakap ko siya ng mahigpit. Tinapik-tapik niya ang likod ko at bahagyang kumalas sa akin. O sige na, umuwi ka na nang makapagpahinga ka na rin. Bukas natin pag-usapan ang selebrasyon para sa anak natin. Hindi naman magiging magarbo. Simpleng selebrasyon lang. Yung tayo-tayo lang. Kami na lang ni nanay ang maghahanda para sa paboritong pagkain ng anak natin. Mag-grocery tayong 3 bukas. Sobrang saya ko. Hindi ko alam kung makakatulog ako nito ng maayos. Bukas maaga akong pupunta rito Lalabas tayong 3. Magpapasalamat tayo sa Diyos bago tayo mamili ng lahat ng kakailanganin para sa kaarawan ng anak natin. Puno ng sayang sambit ko na tinanguan niya. Muli ko siyang niyakap. Gustong gusto ko siyang hagkan ngunit pinigilan kong sarili ko. Imbis na halik, ay hinaplos ko na lamang ang pisngi niya at hinagkan siya sa gilid ng kanyang ulo. Good night, matulog ka ng mahimbing. Ani ko nang tinanguan niyang muli. Biglang nagkulay rosa sa magkabilaan niyang pisngi. Gusto kong isipin na kinikilig siya ngunit ayokong mag-assume ng maaga. Ingat ka, ani to. I will. Good night ulit. Bye. Good night din. O sige na. Marahan niya akong tinulak kaya't natawa ko ng bahagya. Dito na lang ako sa labas matutulog. Parang kahit papano kasama pa rin kayo. Hirit ko. Baka sakaling makalusot. Para kasing ayoko nang umalis. Sira ka. Papapakin ka rito ng lamok. At saka walang kabitwin-bitwin Tiyak kong bubuhos ang ulan mamaya. Sige na, umuwi ka na. Sasabihin ko sa anak natin na pupunta ka ulit dito bukas. Kumaway na siya at pumasok sa loob ng bahay. Habang ako naman, kakamot-kamot ulong humakbang patungo sa nakaparada kong sasakyan. Saktong pag-uwi ko ay siyang pagbuhos ng malakas na ulan. Tama nga siya. Napangiti na lang ako na ibagsak ko ang katawan sa malambot kong kama. Ni hindi mawalang masayang ngiti sa labi ko. Excited ako sa nalalapit na kaarawan ng anak namin. Dahil doon ko na masasabi kung sino talaga ako. Ano kayang magiging reaksyon ng anak namin? Tiyak na matutuwa siya. Sana lang hindi siya sa akin magtampo at sana maintindihan niya kung bakit hindi kaagad ako nagpakilala sa kanya. Sa kakamuni-muni ay napahikab ako at hindi na malayang unti-unti nang nilamon ng antok. Gwen's point of view. Ang lawak ng ngiti natin sa labi ngayon, anak Mukhang yung ama ng apo ko ang dahilan. Ani inay nang tumabi ako sa kanila ng anak namin ni Zach. Napapagitnaan namin ni inay si Francine. Tulog mantika ang anak namin kahit pa mag-usap kami ni inay ay hindi ito basta-bastang nagigising. Ang sarap lang po pala sa pakiramdam, Nay. Nasawa kasi nawala na yung kirot na dulot sa akin ng kahapon. Matapat kong sambit. Mahal mo na, tama ba ako? Po? Gulat kong sambit. Hindi ko inaasahan ang magiging tanong sa akin ni inay. Nanay mo ko. At alam ko kung anong mga nangyayari sa'yo. Maging ang kung ano man ang nararamdaman mo para sa ama ng apo ko. Nanggaling ka sa akin, kaya't hindi mo ko malilihiman. Minahal mo na siya dahil kamahal-mahal naman siya, di ba? Nakabawi siya sa inyong mag-ina. Inuubos niya na halos ang buong oras sa inyo at palagi ka pang binibigyan ng iba't ibang klase ng mga sariwang rosas. Lahat ng pangangailangan ng anak niyo na ibibigay niya na. Ni minsan, magmula nang dumating siya, hindi na siya nawala. Babae rin naman ako, anak. Napagdaanan ko nang napagdadaanan mo. Kahit pa itanggi mo,
Alam ko na minamahal mo na ang lalaking kinasusuklaman mo noon. Nakatitig lamang sa akin si inay habang sinasabi yon. Napangiti ako dahil tama nga siya. Nagawa kong mahalin ang lalaking isinumpa at kinasusuklaman ko noon. Sinong habang mag-aakala? Iba rin talagang maglaro ang tadhana. Hindi ko naman po inay itinatanggi. Matapat at may ngiti sa labing sagot ko. Sabi ko na nga ba eh. Gusto ko lang anak sabihin na kung ano man ang magiging desisyon mo isusuportahan ko. Masaya ko anak na mas pinili mong patawarin ang taong nabulag lamang ng galit. Huwag niyo na sanang patagalin pa. At nang masundan na itong apo ko, matagal na rin itong gustong magkaroon ng kapatid eh. Naaalala mo nung ipinakisuyo ni Soledad sa atin ng 5 buwang gulang niyang anak? Eh ang sabi ng apo ko gusto niya rin daw ng baby. Nakakatawa pa nga kasi itong si Soledad. Ang sabi sa Shopee na bibili ang sanggol, kaya't nagpa-order sa iyo ang apo ko. Hindi naman po siya nanliligaw, Nay. Giit ko. Aba hindi pa ba panliligaw sa iyo ang halos araw-araw niyang pagbibigay ng bulaklak sa iyo? Wala naman po siyang sinasabi na manliligaw na siya. Giit ko pa. Palagi bagang sinasabi na mahal ka. Action at effort ang klase ng panliligaw niya sa iyo anak. Ay naku. Naiiling na saad ni inay na ikinangiti ko. Matulog na lang po tayo nay dahil maaga pa po tayo bukas. Sambit ko na hindi naman tinanggihan ni inay. Bago pa man ako makatulog, ay naging laman ng isip ko mga sinabi ni inay. Palibhasa'y ilag ako sa mga lalaki noong dalaga pa, kaya't hindi ko alam ang mga ligaw-ligaw na iyan. Kinabukasan ay isang punpun muli ng bulaklak ang bumungad sa akin nang pagbuksan ko ng pinto si Zach. Hindi lamang bulaklak dahil meron ding chocolates at puting teddy bear na nagsasalita ng "Good morning, beautiful." Tinanggap kong bigay niya at inanyayahan siyang pumasok. Tito Zach! Patakbong lumapit si Francine kay Zach nang makita niya ito. Yumuko si Zach at binuhat ang anak namin. "Good morning. I also have a teddy bear for you. Pero hindi siya maliit katulad ng sa mama mo." "Really po? Big po ba?" Excited niyang tanong sa kanyang ama. "Yup. Do you wanna see it?" Yes po! Yes po!" "Okay, tara. Kunin natin sa loob ng kotse ko ha. Wait lang muna mami ha. Kukunin lang namin yung big teddy bear ng little princess natin." Baling at paalam nito sa akin na tinanguan ko. Sinundan ko na lang sila ng tingin. Napapangiti na lang ako nang makita ang sobrang saya sa mukha ng anak namin matapos nitong makita at mahawakan ng teddy bear na mas malaki pa sa kanya. "Mama! Look ko! Super laki po ng teddy bear ko! Kaso kapag tinabi ko po itong teddy bear ko hindi na po tayo magkakasya sa bed." "Don't worry baby. Padating na yung pinasadya kong kama para sa inyo. Malaki yon at sure ni Tito Zach na kahit itabi mo pa yung teddy bear mo magkakasya pa rin kayo." "Wow! Talaga po? Super bait niyo naman po Tito Zach. Thank you so much po." "Anything for you baby." Ginulo niya ang buhok ni Francine kapag huway nagtungo na kami sa hapag kung saan nakahanda na ang agahan. "Where are we going po mama? Tito Zach?" Tanong niya sa amin nang makagayak na kami. Inaya naming sumama si inay ngunit tumanggi ito dahil family bonding daw namin to. "Mag-grocery tayo baby kasi bukas ng birthday mo." "Ay, oo nga pala. Pwede bang malaman ni Tito Zach kung anong gusto mong gift para sa 5th birthday mo?" "Wish ko po na makita at makasama na si daddy ko. Sana umuwi na siya. Ang tagal niya na po kasing nag-work sa ibang bansa. Miss ko na po siya eh." "Igagrant ni Tito Zach ang birthday wish mo." "Talaga po?" "Yup, promise. Pero sa ngayon, mamimili na muna tayo ng mga kakailanganin for your birthday." Anyat binuhat na si Francine papasok ng kotse. Sa isang grocery store muna kami pumasok. Doon ay kinumpleto ko ng lahat ng kailangan kong sangkap. Sunod ay sa Your Choice Mall kami pupunta. Hindi maalis ang pagkamangha sa mukha ng anak namin nang dalhin namin siya ni Zach sa mga damit pambata. Lahat ng magustuhan niya ibinibigay ni Zach. Halos mapuno ng 3 cart na hawak ng mga sales lady na dati kong katrabaho.
Ang swerte mo naman, girl. How to be you po. Mahinang sambit ni Dayan nang kalabitin ako. Busy ang mag-ama ko sa pagsukat ng mga sapatos, kaya't nagagawa akong usisain ni Dayan. Maging mahinhin at may respeto ka dapat sa sarili mo para makabingwit ka rin ng mayamang lalaki in the future. Singit ni Luan. Doon ka na nga muna, Dayan, sa medyo far away. Kita mong nagpa-family bonding ang best friend ko with her mag-ama eh. Nakikisabit ka. Pagtataboy dito ni Lian na ikinasimangot ni Dayan. O sige na girl, dun ka na muna sa mag-ama mo. Ako maid of honor mo kapag kasal nyo Anyat pinagtulakan ako palapit kay Zach. Pasensya na. Nahihiyang paghingi ko ng paumanhin matapos kong mabunggo sa kanya. It's okay. Wala ka bang gusto? Malambing niyang tanong. Wala. Mabilis kong sabit agad na nag-iwas ng tingin dahil sa pag-iinit ng magkabilaan kong pisngi. Sir, nagbablush ang best friend ko. Kinikilig ang bruha. Pangbubuko sa akin ni Luan, kaya't pinandilatan ko siya ng mata. Mariin ko na lang naipikit ang mga mata ko nang marinig ang nagheheleng tawa ni Zach. Mas lalo lang tuloy nag-init ang pisngi ko sa naging pagtawa niya na ang sarap sa tenga. Sagutin mo na kasi. Pakipot ka pa alam ko namang gusto mo na rin tong pogi naming boss. Dagdag pa ng kaibigan kong walang prenong bibig. Tuloy ay natapos kaming mamili nang namumula ang buong mukha ko. Tuluyan na ring dumating ang araw na pinakahihintay namin ni Zach. Ito na ang araw na ipakikilala niyang sarili sa anak namin. Ang mga dekorasyon sa hardin ng mismong bahay ni Zach ay kami ang nagdisenyo. Sabay-sabay naming binati ang aming napakagandang prinsesa. At nang hipan niya ang cake ay lumuhod sa kanyang harapan ng kanyang ama upang magpantay sila. Hindi ko mapigilang hindi maluha matapos ni Zach ipakilala ang sarili sa anak namin. Buong akala ko magtatampo ang anak namin dahil hindi namin kagad sinabi ngunit hindi nangyari yon. Mahigpit silang nagyakap at kapwang may luha sa mga mata. Mga luhang dulot ng kaligayahan. Kumala si Zach sa anak namin at bumulong dito bago bumaling sa akin. Nagtipon-tipon ng mga empleyado niyang inimbita niya kasamang kaibigan niyang si Silan at ang kaibigan kong si Luan. Sabay-sabay silang tumalikod at sa likod nila'y nakalagay ang isang alok na nagpabagsak ng masagana kong luha. Will you marry me? Lumapit sa akin si Zach at saka lumuhod kasabay ng pagbukas niya sa pulang kahon na merong diamanting singsing sa loob. Umuo ka na anak! Sigaw ni inay na ikinatawa naming lahat. Marami ang nangyari. Marami akong pagkakamali. At sa pagkakamali kong yun, nahanap ko ang tunay na pag-ibig. Gusto na kita unang kita ko pa lamang sa'yo. Itinanggi ko lamang yun sa sarili ko dahil ang plano ko ay alisin ka sa buhay ng papa. Carissa Gwen, be my friend, my family, my wife and my home. Be with me for the rest of our lives. Sabay tayong tumanda. Marry me, my lovely Carissa. Yes. Tanging lumabas sa bibig ko. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata nang makuhang sagot na inaasam-asam. Inilagay niya sa kamay ko ang singsing bago tumayo at sa harap ng mga taong mahalaga sa amin ay nagdaop ang aming mga labi. Mahal na mahal kita. Chorus naming sambit nang maghiwalay ang aming mga labi. Ilang buwan lang ay ikinasal kami at biniyayaan ng pangalawang anghel. Lalaki ang naging bunga ng aming pagmamahalan na pinangalanan naming Zachary Lorenzo. Dinalaw din namin ang hindi man nila naabutan ay sinabi namin ng asawa ko kung gaano kabait at kabuti ang abuelo nila. Lumipas ang 2 taon at muli kaming biniyayaan ng anak. Kambal. Yun ang huling biyaya sa amin ng Diyos. Dahil matapos kong maisilang ang kambal namin, ay hindi na akong muli pang nagdalang tao. Ayaw na kasi ni Zach. Hindi kasi naging madali ang pagluluwal ko sa malulusog naming kambal na babae na pinangalanan naming Princess Gwen at Queen Samantha. Sa ngayon, ang hiling na lang namin sa kanya ay malusog na pangangatawan, kaligtasan at kapayapaan. Wakas.